Here in the dark, I lost my spark, because I wanna be with you forever. Do you remember me, how you betrayed me? Now that you're gone, you broke me. Because you're my September, it's cold like December. Winter is coming, and summer has passed. Do you remember me, how you betrayed me? Now that you're gone, do you remember me? Sa pumili ng love card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong karma ng iyong tao. I'm sensing sa pagmamalupit, honestly. Actually, nasense ko rin na masakit sa ulo yung pakiramdam. I feel na napaghinaan ka ng kalooban dahil siguro sa mga ginagawa niya sa inyo. Pero I feel na sa ngayon ay nagpo-focus ka ngayon sa work. I feel na kung sino man yung natanong mo sa akin, siya ay somebody na walang pinaniniwala ang Panginoon. So anyway, let's see what we have. Okay. Umulit lang yung nasense ko na energy, na focus ka masyado sa work. And actually, nasense ko rin na masakit sa right hand yung pakiramdam. Ibig sabihin nun, meron kang negative emotions towards this person. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, sabi nila mag-less daw muna ako. Okay. I'm sensing behind the clouds. So far, habang nagsashuffle pa rin, masakit yung right hand ko. So, galit ka talaga sa taong ito. I feel na ahas siya sa lipunan at madalas siya magsinungaling, lalong-lalo na sa social media, at na-feel ko rin na may blockage na sa throat. Okay, I feel na iwasan niya mag-post sa social media kasi madalas siyang tumitingin sa ginagawa mo sa social media. At I'm also sensing walang katapusang pangungulam. So baka yun yung gawain niya sa inyo. So let's see what we have here. So yun nga, busy ka sa work. And itong taon na to, I feel talaga mangkukulam siya. And this is somebody na masyado siyang dependent sa spell work. Okay? At ginagamit niya yun para mag-control ng mga tao. Kung meron man siyang karelasyon, actually nagayuman niya yung taong yun. As we can see, kaya sila nagkaroon ng anak. Or pwede rin, binablockmail niya tong taon na to at nagkaroon sila ng anak. Kasi confident siya na lahat ng gusto niyang mangyari, makukuha niya. Kasi masyado nga siya dependent sa spell work at akala niya kaya niyang kontrolin yung lahat. Okay? So, yung kanyang karma na dumating sa kanyang buhay ay may blockage siya with regards sa money. Yung kanyang karma ay madalas siya mawalan ng pera. At ito kasi yung kanyang energy na brave, okay? Na feeling niya kaya niyang kontrolin yung lahat. Feeling niya kailangan kaya niyang i-stop yung lahat, yung progression and so on.
So, yung isa sa kanyang karma, I feel na mawawala siya sa landas, honestly speaking. So, with the good news being here, so ibig sabihin lang nun, yung mga tao ay makakaalam ng ginagawa niyang kalokohan. So, kung meron man siyang tinatago, actually lalabas ang katotohanan at lalabas din yung kanyang baho. At dahil doon, ito yung magiging punot dulo kung bakit siya magiging mag-isa sa kanyang buhay. Kasi first of all, nakita mo dito sa umpisa, meron siyang karelasyon and I feel na tinarget niya yung tao na may trabaho. Okay, ito yung tao na siguro gold digger or manggagamit, honestly speaking. And darating yung time na siya ay magiging single kasi nga lalabas yung katotohanan at matatauhan yung kanyang tao. At yung kanyang tao ay matututong lumaban. As you can see, isa sa kanyang karma ay magkakaroon siya ng sakit. At dahil dito ay hindi siya makakakilos, tatama rin siya. Isa rin sa kanyang karma ay depression. Tapos lagi tayo nakakita dito ng tao na last, as you can see here. So, kaya siya last kasi yun nga, walang Panginoon sa kanyang buhay. And remember, yung energy niya kanina, wala siyang pinaniniwala ang Panginoon. Diba? So, syempre kung walang Panginoon sa buhay mo, parang ka naligaw ng landas. And I feel na itong tao na to, napaka-stubborn siya. Maybe, meron din point sa kanyang buhay na may mga tao na naghihikayat sa kanya maging malapit sa Panginoon. Pero, you know, this person is very stubborn. Hindi talaga siya naniniwala. Okay, kala niya siguro siya yung tao na boss. Okay, nagko-control ng lahat, etc. Pero, yun nga, darating ang time na yun nga mangyayari na siya ay mapipin down ng heaven. Kasi itong tao na to, wala siyang tigil na sumugod na sumugod. Baka inaapi niya yung asawa niya, kung meron siyang asawa or karelasyon, pwede rin yung anak niya, kinaganon din niya. Okay, so kaya, mangyari sa kanyang buhay, ipipin down siya ng langit. At may mag-isa siya, I feel na ito yung tao na ginagamit niya yung kanyang karelasyon para magkaroon na landas yung kanyang buhay. Masyado siya nakadepende rin sa kanyang tao. Hindi niya kayang magkaroon ng money on his or her own. Kasi that we have is this one. So, I'm sensing na isa sa kanyang karma rin, yun nga may mag-isa siya dahil sa ugali niya na narcissistic vibe at saka napaka-bossy. At dahil dito, yung kanyang karelasyon, magkakaroon siya ng third party situation dahil nahikayat ang barkada niya magkaroon ng third party. Okay? And I feel here na yung kanilang relasyon, may mga pag-aaway dyan, lagi may third party, wala nang pansinan, ayaw na nila sa isa't isa, kasi nga yung isa ay makasarili, mo sa akin na tao, at manggagamit pa sa pera. Okay, so yung tao na may pera sa kanilang relasyon, yung aalis sa relasyon na yan. Kasi kung sino may itanong mo sa akin, masyado siyang makasarili. Inisip lang niya yung kanyang sarili at hindi na nakakapag-ipon yung kanyang karelasyon dahil nga itong tao na to minamalas siya dahil sa kanyang karma, yung madalas mawalan ng pera. As you can see. Next that we have is this one. So, as I told you, yung kanyang tao will break free. So, definitely, yung karma ng tao na to, yung pinaka-main, is mawawala yung kanyang karelasyon sa kanyang buhay. Kasi maybe for a long period of time, ginawa niyang stuck itong tao na to, or hindi lang to sa tao na to nangyari, kundi pati sa'yo, kaya ito rin yung kanyang ginawa, kaya yung kanyang karma, kung ano man ang pinagmamalaki niya, mawawala yan. Kasi aalis yung tao na supplier ng kanyang money. Okay? So, yun yung mangyayari. So,
definitely yung tao na to matatamaan ng karma sa kanyang love life. So, you have to your love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, and attraction. So, I feel na mamumulat yung mata ng kanyang tao na hanap-hanapin niya yung tunay na pagmamahal. Kasi itong tao na tinanong mo sa akin, based sa energy na na-sense natin, itong tao na to ay napaka-makasarili at napaka-bossy yung energy. Hindi mo ma-sense yung love doon. So, ibig sabihin lang nun, nakasakal na yung kanyang tao dahil sa masamang pag-uugali ng kung sino yung tinanong mo sa akin. So, anyway, so siguro pulos away doon kasi may narinig tayong aso. Anyway, let's see what else do we have here. I feel like puno siya ng karma sa kanyang buhay. So, my love is in reverse. So, mawawala nga yung kanyang lover. See, hindi naman kasi in love sa kanya yung kanyang lover. Baka kasi na-blackmail lang or na-kulam, nagayuma, kaya naging sila, okay, or na-trap dahil sa baby. Yan. Dahil nga, hindi naman siya talaga mahal ng kanyang lover, kaya hindi siya chine-chase. Okay? Ganito yung kanilang relasyon. Papakita ko sa inyo. Siguro mahalata mo na ganito yung connection. Yung isa, wala namang gusto sa isa. Okay, one-sided relationship lang siya. Honestly. And then we also have this one, just you and me in either way. So sa kanilang relasyon, may third-party situation. Abuse in reverse. We also have this one, okay. So, mangyayari guys, makakatakas yung kanyang partner sa ginagawa nitong kalokohan ng taong ito. So, you have to try here. So, I'm sensing na yun nga, yung partner niya, try na makaalis sa connection until there come a time wherein, you know, makaalis finally yung kanyang tao. Ang kanyang karelasyon. So anyway, let's see what else do we have here. We're sensing chariot energy. So, I feel na malulungkot siya. Kasi, okay, mahala siya sa lipunan is what I sense. And I also sense na wala na magkakagusto sa kanya sa huli. Okay? So, isa sa kanyang karma, hindi siya makaka-move on sa kanyang lover. Okay? Yung kanyang trinap na mabuti. At saka yung lover niya, maganda para sa kanya na makakatagpo siya ng tao at magsisimulang muli siyang na magkaroon ng pamilya. This time around, sa tao talaga na mapagmahal. And that person as well will live an abundant life, as you can see. So, isa rin sa kanyang karma, siya rin, you know, makukulam din siya, actually. Maybe ng somebody na, you know, kapareho niya, na mapagmataas din, actually. So, I feel na itong tao na to, hindi niya akalain na ibebetray siya. Maybe this is somebody na friend niya or malapit sa kanya. And with this one, isa sa kanyang karma, yun nga, lalabas yung katotohanan. At ito yung mag-uudyok kung bakit siya may mag-isa sa kanyang buhay. So, maybe may mga tao din sa kanyang paligid na, you know, dahil nga naging aware sila sa katotohanan, iiwasan na nila itong tao na to kasi nga sira yung kanyang reputasyon. So, dahil sa paglabas ng katotohanan ng kanyang baho, nawalan siya ng opportunity, as you can see here. So, as I told you, masyado siya nakadepende sa spell work, okay? So, itong taon na to, pipilitin din niya makuha muli yung tao na may pera, so you can see. Kasi ito yung tinarget niya dati, yung tao na may pera. I'm not sure kung ikaw yung nabiktima or someone, pero yung kanyang karma, you know, hindi niya to makukuha, itong tao na to. Kasi the tower is in reverse. Na yung tao na yun nanatili sa kanyang posisyon at hindi kumikilos sa kanya.
I feel na wala na siya maakit muli, honestly speaking. So, maybe, you know, nag-fade na yung kanyang anong pag-curse ang ginagawa niya. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. Sa pumili ng Healthy Choices card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng iyong tao sa pagbetray sa'yo. I feel na lagi ka malungkot sa buhay. Kasi I feel na yung tao na to siguro ay nagsinungaling sa social media or nagkalat ng chismis about you na hindi naman totoo. At dahil siguro doon, kaya nangyari is maybe naranasan mo na mahiwalay sa grupo or pwede rin na inabandona ka maybe ng iyong barkada, ng iyong pamilya, and so on, kahit na wala ka namang ginagawang masama. I feel na focus ka ngayon sa iyong work, honestly. Ngayon i-clarify natin yung cards to gain more information. So far, madulas yung cards natin. So maybe that's a sign. I feel na kung sino man ito guys, pinatrabaho ka niya sa kanyang kakilala. I feel na katrabaho niya yun. Yung inasa niyang pakulam ka, parang ganun na vibe. And I really sense na kung sino man ito guys, makasarili siya. At hindi siya nagdalawang isip na gawin to sa'yo. I feel na ginagayuma ka rin niya, which is weird. Baka pinag-experimentohan ka lang yan ng kung ano-ano, to be honest, okay? So, anyway, I feel like you could be introvert these days, honestly speaking. So, I feel na yung karma niya, you know, hindi ka niya magagalaw basta-basta. Kasi pinaprotektahan ka ng Panginoon dahil close ka kay God. So, definitely, God could be pinning this person down para hindi siya makalapit sa'yo. Maybe this is somebody na walang magandang intention sa'yo. So, yung kanyang karma, guys, this person has to see you standing in your power with regards sa career. Okay? At, you know, hindi ka pa rin nagbabago. You know, you're somebody na hopeful kahit na sinisiraan niya yung reputasyon mo. You know, kinokontrol niya yung iba, minamanipulate. Pero nakikita ka niya na patuloy pa rin sa pag-angat. At isa rin sa kanyang karma, magulo yung kanyang isipan. And I feel na prone siya actually sa distortion sa mind. Siguro madalas siya atakihin ng negative entities. Okay? Dahil nga siya ay, you know, I feel na kinulam ka niya. So, napunta rin sa kanya yung ganyang karma. Kung saan is, you know, yung evil entity madalas siyang gambalain. Okay? So, as I told you, yung kanyang karma, ipinipin down siya ng langit. Okay? As you can see here, para hindi ka galawin. Kasi we disencourage being here. So, yung masama niyang binabalak sa'yo, guys, is actually i-discourage ka. Or i-encourage ka na mag-iba ka na lang ng work, wag ka dyan. Okay, kasi ayaw ka nila nakitang umaangat. Siguro napansin nila kung ano man ang pinagkakabalahan mo ngayon sa work, can be negosyo yan, can be nag-work ka sa company, umaangat ka doon, umaasenso ka doon. Okay, so yung hidden agenda niya is umaalis ka doon. So, yun yung kanyang hidden motive. Kaya yung nangyari dito is pinapaalis siya ng Panginoon sa iyong buhay para magtuloy-tuloy lang yung iyong career. Kasi sa ngayon, masaya ka sa career mo. Meron kang mga kaibigan. Okay, so, actually maganda yung meron kang good karma wherein tuloy-tuloy yung work mo. At hindi lang yun, nagkakaroon ka ng mga kaibigan as you can see here. At
Remember na yung ginawa niya sa inyo guys, nagkalat siya ng chismis para maranasan mo ma-abandon. Diba? So, yung kanyang karma, siya yung makakaranas din ng ganito. Ang sarili niyang barkada, yung sa opisina din niya, mararamdaman niya na hindi siya pinapansin, may sarili-sariling barkada yung mga tao at siya yung napag-iwanan. So, mararanasan niya kung ano yung naranasan mo dahil sa kanya. At hindi lang yun, maganda yung mangyari sa iyong buhay wherein magkakaroon ka ng circle of friends. Okay? At hindi ka nila ina-abandon, kasama ka rin actually sa mga gala, which is nice. Okay? So, ang kailangan mo lang magawin is malayo sa taong ito. Okay, so anyway, I feel like good fortune is coming into you. So, yung kanyang karma, definitely this person has to see you in this way na balance yung iyong buhay, lalong-lalo na sa career, as you can see. At I feel na hindi mo siya papansinin. Isa yun sa kanyang karma. Iniiwasan mo siya. Maybe you got aware na itong tao na to, binetray ka niya. Kaya mo siya iniiwasan na. I feel na may iba sa inyo na sense ko na galit pa rin yung energy mo sa taong ito. Okay, and anyway, we have this. Oh, this is nice, guys, kasi magiging maganda yung iyong fortune kasi you do have this career at patuloy yung iyong focus sa career mo at hindi lang yun, magkakaroon ka ng karelasyon at anak. And that person na karelasyon mo is somebody that is definitely nurturer. Okay? At I really sense here, nabibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ng anak with the right person. Next that we have is this one. So, yun nga yung kanyang karma. May kita ka niya na happy with somebody else. Yung tao na makakasama mo habang buhay is someone na mapagmahal. At hindi lang yun, maganda rin ang karera mo sa career. Siya, senso ka, yayaman ka guys. And ito yung tao na to ay maiinis at patuloy siya mag-strategize kung paano ka pabagsakin. At nakita mo naman siya sa reading mo na mag-isa na siya. Diba? At ikaw may kasama, may kaibigan. So, yun yung kanyang karma. Nagkakaroon siya ng mga bagay-bagay na mga kamalasan. Ibig sabihin lang nun, nag-backfire sa kanya kung ano yung ginagawa niya sa inyo behind the scenes. Kasi first of all, yung gusto niya mangyari is ma-abandon na ka. Tapos siya nakaranas ng pagiging abandon kasi wala siyang tao. At inabandon din siya ng kanyang barkada. So, ito yung iyong card, healthy choices. And it says you're making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, and being happier. So, I kinda like feel here na yung karma niya definitely may kita ka niya na you will grow abundantly. Honestly speaking, I feel na maiyak ka kasi yun nga, hindi mo akalain na may balance yung buhay. Kung hindi mo pa ito nararanasan sa ngayon, that will be coming up in the future kasi part ito ng iyong blessing na ipapadala sa iyo ng Panginoon kasi maybe for a long period of time, itong taon na to may ginawang kalokohan sa iyo. So, let's see what else do we have here. Nagtataka ako dun sa parte na ginayuma ka niya. Pero hindi ko naman nakita sa reading mo guys na you're attracted to this person. So, we have the time here in either way. We also have, wow, nice, okay? So, darating ang time na ikaw naman ay magiging rich, okay? So, remember yung ginawa niya, nag-joke siya siguro about sa'yo, nagkalat ang chismis. So, yung bagay na mga sinabi niya about you, mga kaligtaan niya ng mga tao. Okay, at saka hindi ka na niya mabebetray. So, you also have this one. So, parte ng kanyang karma rin ay hindi balance yung kanyang buhay. Kasi kung sino man to, patuloy siya sa pagtingin sa iyong buhay rather than mag-focus na lang siya sa kanyang buhay. So, you have this one. So, yung kanyang karma, siya ay magkakaroon ng stagnancy sa kanyang buhay, sa kanyang career, at ganun din sa love life. At papansin mo naman yan sa iyong reading na pinipindong talaga siya ng langit.
As you can see, kasi nga may masama siyang balak about you, na pabagsakin ka or i-discourage ka sa ginagawa mo. So you have this compass being here, and we also got 4 in either way. I kinda like feel na kung sino man ito guys, they take things for granted. Meron silang sariling mga blessing, honestly speaking. Pero you know, sad to say, hindi nila yung pinapansin. Pinapansin nila buhay ng iba. So mangyayari sa kanilang karma, yung mga blessing na meron sila, mawawala yan. At nawalan din sila ng divine guidance kasi first of all, ano ba yung ginawa nila? Pinakulam ka, diba? At saka hindi lang yun, nagkalat pa ng chismis about you. So definitely, yung kanilang landas wala sa tamang landas. Kaya nangyari niyan, isinatake na sila ng evil entities dahil nga sa masamang ginawa nila sa'yo. So tinan natin kung ano pang meron. Another dimension to me. I feel na binabuli ka nila lagi. Siguro kasama yung barkada niya sa pagbubuli about you. Pero I feel na sa ngayon minamalas din yung kanyang barkada. So maybe this is kinda like about, you know, barkada mismo, inaatake ka. Pero yung about sa reading mo, about to sa leader, kung sakali man may barkadang against sa'yo, yung karma na to about sa leader nila, okay? So, yung mangyaring karma sa kanyang buhay, you know, alis ka sa kanyang buhay kasi matatauhan ka na hindi siya mabuting tao. So, isa yun, sa karma niya, naiiwasan mo siya. So, yung kanyang karma rin, hindi balance yung kanyang money at lagi may drama sa kanyang buhay. Wala rin siyang future, as you can see here. At yung kanyang karma rin, may nihintay siya pero hindi darating. Walang future. So, kung may negosyo man yan, hindi mag-grow, lagi may drama sa negosyo, whatsoever, i-give up niya yun. At, you know, wala siyang actually guidance from heaven. Okay? Kasi pinili niya maling landas. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. Sa pumili ng Phoenix card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao. I feel na sa pagmamadali sa relasyon. Very interesting. Na-sense ko mabigat sa mata yung energy. I feel na kung sino man ito, magkahaman siya sa pera. At na-sense ko rin na nagsisinungaling siya sa social media about you. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na kung sino man to, wala siyang utang na loob. At na-sense ko rin kung sino man siya, black magic user itong taong to. At I feel na maldito at maldita siya. At hindi mo talaga gusto yung kanyang energy. And this person kinda like think like you are the one for him or her. So, hinahabol ka niya. Honestly, para maging kayo. And I feel na naiirita ka at naguguluhan ka rin sa kanya. Kasi pabago-bago siya siguro ng attitude or nasense ko rin na meron siyang pagka-drama queen or king. I feel na iba sa'yo na awa kayo kaya kayo nag-i-stay sa relasyon. So far na sense ko guys, may pagka-block na yung kanyang throat chakra. Ibig sabihin lang nun, hindi pinapahintulutan ng Diyos yung inyong relasyon at pinipilit din siya ng Panginoon na magsabi ng totoo sa'yo. Siguro kasi may tinatago siya.
So, itong taon na to, nagugustuhan ka niya dahil nakita ka niya na gifted. Siguro maganda yung iyong talent, okay, may potential ka to grow a business na yumaman, okay. Nakita niya yung blessing sa'yo, kaya kanya hinahabol. Parang siya may connection sa one, honestly. So, ito yung gusto niyang gawin na maging selyado ka para lang sa kanya. Kasi yung gusto niyang gawin is actually nakawin yung iyong yaman or gamitin ka for money. And I'm sensing may galit na energy dito kasi maybe you realize this na ginagamit ka niya sa pera. Lesson that we have is this one. So, I kinda like feel na yung energy mo ay mapagkumbaba ka. This person is kinda like in controlling attitude, na tinatakot ka. Dapat bigyan mo siya ng ganito at ganyan. Okay, so parte ng kanyang karma, guys. Actually, yung kamalasan niya with regards sa money. So, I kinda like feel na kailangan niyang panoorin yung one. Kasi para may connection to sa number 1 natin na card. Yung pinaka-umpisang card. So, anyway, with the brave being here. So, to be honest with you, isa sa kanyang karma rin, parang wala kang pakialam sa kanya. At wala ka naman talagang pakiramdam sa kanya. Ito yung realidad. Na wala kang feelings kasi itong taon na to, manggagamit siya. At saka, puno siya ng kamalasan, honestly. Kaya rin siguro siya madalas mawala ng pera dahil siguro na aksidente or pwede rin yung kotse niya laging sira, cellphone, kailangan niya bumili ng bago. So yun nga, dahil sa kanyang kamalasan, madalas siya mawala ng pera. Isa sa kanyang karma, I feel here na magkakaroon ng third party. So, kung sakali man na karelasyon mo tong tao na to, kasi wala ka naman talagang pakiramdam sa kanya at darating ang panahon na maghahanap-hanap ka ng ideal na person for you. At dahil doon, ito yung magsasanli ng third party situation sa inyong relasyon. And anyway, I feel here na yung dahilan mo rin kasi itong tao nga to masyado siyang controlling. Okay? At saka, I don't know what this person did, pero nag-stay ka sa relasyon, maybe dahil may pinangako ka or pwedeng kasal kayo, pwede rin dahil sa controlling siya masyado sa'yo with regards sa expenses or money. I kinda like feel sa energy na galit ka na sa kanya. So, darating ang panahon na naubos yung pasensya mo sa kanya at dahil doon, kaya ka magkakaroon ng third party. Or kung di man third party, darating ang panahon na mangangarap ka na sana meron ka makita na ibang tao na talagang dream person mo. At saka, I feel na magkalakas loob ka. You will fight for your freedom, honestly. And I feel na naiyak ka dahil dito. So, let's see what else do we have here. So, we got this spray, okay? So, to be honest, guys, totoo pa rin ang Diyos ang hiling mo. Kung sakali man you're still connected with whomever this is, I feel like God will definitely grant your prayer na maalis sa taong yun. Kasi hirap ka na at marami ka rin sigurong bills na mamayaran dahil sa taong ito or puno ka ng problema dahil sa kanya. So definitely yung isa sa kanyang karma ay malalayo ka sa kanyang buhay. Kasi yun nga, manggagamit siya. At as I told you, mangkukulam siya. Maybe ginayuma ka niya para makuhanan ka ng pera. So, isa sa kanyang karma, guys, prone siya manakawan. Isa yun sa kanyang karma. At I feel here na, yun nga, dati ang panahon, guys, na lalaban ka for your freedom. At tutulungan ka rin ng iyong kaibigan. And I feel na maraming taong tutulong sa'yo para magsimula kang muli. Kasi I kinda like feel sa energy na hindi biro yun ang pagdaanan mo sa kanya. Also, I feel here na naapektuhan ka na rin mentally, emotionally, dahil sa pagtrato niya sa'yo na masyado siyang bossy, controlling, manipulative, I feel here magkakatagpo ka ng mga tao talaga na will definitely be concerned of you. At, tutulungan ka nilang muli bumangon. Hugs to every one of you.
sense ko Pilipinas. Okay. Sana ganito rin mangyari sa Pilipinas. So someday, there will be somebody who will actually make our country great again. Okay. So we got this Phoenix card and it says your new phase, rekindle, renew, transformation, growth, and change your mind. Okay. So I kind of feel like it's more on your energy na darating ang time talaga na you will change your mind. Like you will not want this person anymore. At ikaw ay magbabago. Honestly, I feel na magkakaroon ka rin ng pagkakataon na maging strong in the future. Kasi, in the past, maybe this is your energy na hinayaan mo siya na controlling niya yung iyong buhay. Diba? So, magkakaroon ka ng realization at ng pagbabago on how to handle things properly next time. So, let's see what else do we have here. So, we have this one in reverse. We also have this. So, yun na, magkakaroon ka ng opportunity na lumayo sa taong ito. Kasi feel na bantay sarado ka niya, na minimake sure niya na hindi ka makatakas basta-basta sa kanyang buhay. Kaya napaka-controlling niya. So, we have the touch here. And we also have the work. We also have, I kinda feel na kung sino man siya talaga, guys. So, feel ko na greedy siya. Siguro ko yung tao na nakita niya na may work at may potential talaga na magkaroon ng malaking blessing. Okay? So, yun na brainwash ka, as you can see, at naging stuck ka sa relasyon. So, you have to hurry in either way. This is sad, guys. Okay? Basically, yung karma niya, yung dahilan nga. Kasi minadali niya yung relasyon. Pinilit ka niya sa relasyon na ayaw mo naman. I feel na naiyak ko dahil doon na naalala mo lahat. Hugs to you, guys. So, yung kanyang karma, okay, actually, na mabilis mawawala yung inyong relasyon or maglalaho yung relasyon. Whether this person like it or not. Okay? So, anyway, tinandi natin kung ano pang meron. Hugs to every one of you. I don't know why, pero na-sense ko rin dega mo. Hindi ko talaga alam ang storya nun, guys. Kahit ako naguguluhan ako sa storya nun. Halos nakalimutan ko na kasi matagal na yung issue na yun, diba? So, anyway, dahil mag-relate, hindi ko alam ang storya nun. So, anyway, ito yung card. So, yung kanyang karma, definitely, maganda yung energy nito kasi I feel here na you will have your justice. Okay? Kung sakali man may court case, annulment, divorce, whatever, it shall be granted to you. Magkakaroon ka ng pera to grant this. Honestly, at nasa iyo din yung korte at hindi sa kanya. Kasi may kita ng mga tao na ikaw yung upright na tao sa relasyon. So, isa rin sa kanyang karma, I feel here na talaga wala may kinig sa kanya. At i-judge siya in a wrong way, honestly speaking. Isa rin sa kanyang karma, I feel na hindi siya makakatakas. Kung may ginawa man yan kasalanan sa'yo, pwede siya makulong, honestly. Isa yun sa kanyang karma. To be honest. So, because this person betray you, ginamit ka niya ng ginamit, at yun nga, ginamit niya yung kabutihan mo, so, yung kanyang karma, hindi siya makaka-go sa'yo. Pag nakaalis ka na, hindi siya basa-basa makakapunta sa'yo, kasi first of all, meron ka sigurong karelasyon na noong mga time na gusto kanyang puntahan, and I feel here na ayaw mo na talaga sa kanya, kasi nga, yung judgment mo about him or her, pang nasa buhay mo uli siya, magdanakaw na naman niya ng pera mo. Isa rin sa kanyang karma, titingnan siya ng mga tao as manggagamit. Okay?
Talagang tinatarget niya yung mga tao na may pera, as you can see. At saka dahil doon, mawalan siya ng opportunity to have another connection. Kasi nga sira yung kanyang reputasyon at saka mapapansin ng mga tao na saka ka nagkaroon ng money, ng savings, whatsoever, simula nung wala na tong tao na to sa iyong buhay. Sa kaumasenso. So, malalaman ng mga tao na yung tao mo ay may diferensya at hindi ikaw. Okay? So, anyway, that's it guys. So, manood na lang kayo ng 1 kasi feeling ko may connection din yun. And I feel na naiyak kayo sa energy. Hugs to every one of you. Kasi talagang di biro yung pinagdaanan nyo sa taong ito. At take some time to heal, guys. Okay? Kung sakali man nagbibigay siya sa inyo ng negative compliment and so on, huwag kayong maniwala. Erase yun na yun sa mind. Ginamit niya yung negativity na yun for manipulation. Okay, sorry guys. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation, and God bless all of you. Sa pumili ng hand of cards, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao. I'm sensing heavy betrayal yung nangyari dito at I kinda like feel as well gaslighting. Parang pinaniwala ka nila sa isang bagay na hindi naman totoo. Parang binilittle ka nila at nilagay ka nila sa isang kahon. Na-sense ko rin ang illusionist sila guys. Another dimension. Siguro ito yung tao na nagpaiyak sa inyo. Kasi, habang nag-shuffle ako, na-sense ko na naiyak yung mata ko. Mabigat sa mata yung pakiramdam. I feel na kung sino man ito, meron silang ibang wina-worship. Okay? Iba na kinikilala nila na God. Honestly, hindi kayo pareho ng relasyon. Ng religion. Okay? So, anyway, i-clarify natin yung cards. Baka naman siniraan niya yung iyong paniniwala. I feel na kung sino man ito, meron din siyang evil entity within. And I'm also sensing na ikaw yung tipong tao na maka-Diyos. At I feel na sinisiraan ka ng taong ito sa social media dahil sa iyong paniniwala. Na-sense ko rin na mabuti kang tao. Kahit na alam mo na iba yung kanyang paniniwala, you kinda like respect yung kanyang religion. Hindi mo siya pinipilit na pareho kayo ng paniniwala dapat, okay? You could be just there, preaching or doing you, honestly. And I feel na naiirita tong tao na to kasi ngayon na, preach ka ng preach. And tingin niya sa'yo parang preacher na teacher. At I feel na hindi niya talaga gusto yun. So yun nga, as I told you, ito yung iyong 5. At naiinis siya kasi nakita ka niya na ginagawa mo yung work mo. Or pwedeng you could be someone who's teaching others. Naiinis siya sa iyong mga turo. So anyway, kalimutan kong i-clarify yun. Okay, tayo ng clarifier. I'm sensing na kung sino tong tao na to. Talagang minahal mo siya, maybe as a friend, as a lover. Okay, talagang close. Okay, kaya ka pala nandito sa reading.
So far, this is sad, guys. Okay? Close kayo sa isa't isa. Pero, yung sad news, kahit na magka-close kayo, kinukulam ka niya. So, we have the reservation here. So, I feel na yung ginagawa niya dito is kinda like energy exchange spells. So, ginagawa niya, siguro yung mga good karma mo dapat na pupunta sa kanya. I don't know if you're aware about it. Siguro napapansin mo rin na nag-iiba yung attitude mo na hindi mo alam kung bakit, okay? At I feel na kapag moody ka, hindi ikaw yun. Actually, na-adapt mo ko na yung ugali ng taong ito. So, suggestion ko lang sa inyo, kada nararamdaman mo yan, mag-pray kayo kay God na isole yung iyong soul, yung iyong energy sa'yo. At i-alis yung negative vibe na yan. At saka, madalas na rin kayo dapat maligo. Kahit sabihin natin malamig, okay? Maligo kayo with salt and water to cleanse yourself. And also pray kay God din na i-alis yung negative energy na yan. Maging malapit kayo sa Panginoon. Suggestion ko, mag-pray ka ng mga prayers na may kinalaman sa mag-i-stay yung Panginoon sa iyong buhay. So, I will give you an example what kind of prayer you should actually pray. I-pray mo yung prayer ni Mother Teresa, yung Dear Jesus, yung help me to spread thy fragrance everywhere I go, yung umpisa yun. Yung lahat nun, idasal mo rin yung prayer of Saint Pio, yung prayer niya after Holy Communion. Kahit na, hindi, kahit na hindi abot sa communion yung nangyari, basta yun yung magandang prayer din para mag-stay sa'yo yung mahal na Panginoon. Para, itong kukuha ng yung kukuha ng energy mo, hindi niya basta-basta makukuha yun kasi nasa iyo yung Panginoon. At hindi lang yun, pray din kayo ng, protection, like yung Psalm 91, yun yung prayer of protection. Yung He who dwells in a shelter of the Most High. Ayun. So, yun yung papapayo ko na gamitin mo for protection for you. Kasi itong taon na to, yun nga, kinukuha niya, kaya kayo stuck. Maybe for a long time with regards sa finances, kasi nga, kinukuha niya yung energy, dinadrain niya yung para dapat sa inyo. So, I feel na nilalayo ka ng Panginoon sa Kanya, honestly speaking, kasi nga siya ay deceitful. At nagkakaroon ka na ng problema, maybe sa pera, sa relasyon, whatsoever, dahil nga sa ginagawa niyang deceitfulness, okay? I feel na mga agaw. Yun yung na-sense ko. Kasi nga naiinis siya. Kasi meron kang pera, may kagandahan ka rin, etc. So, ginawa nila, pinagkukuha nila yun. At itong taon na to, wala siyang kasawa-sawa na tinitignan yung mga nangyayari sa iyong buhay. So, yung kanyang karma, okay, magkakaroon siya ng mga tao sa kanyang buhay, mga addiction, at kung ano man. At dahil doon, kaya siya laging walang pera. Then napupunta sa hindi magandang bagay din yung kanyang money. Isa rin sa kanyang karma, may kita kanya na may lover at minamahal ka at maiinis siya dahil doon at maiinis din siya kasi may savings ka, may pera ka at nakita niya na maintain mo yung kagandahan mo or kagapuhan mo. So maybe ito yung tao na dinidrain yung energy mo para mawala yung kagandahan mo, mawalan ka ng pera, mawalan lahat ng good karma na para dapat sa'yo. Kasi nga, inaagaw niya yung energy. So, yung ginagawa niya sa inyo definitely is yung nandun yun sa community post ko about sa ganito na may mga taong gumagawa niyan. Okay? So, kailangan talaga malapit ka sa Panginoon para, hindi niya makuha yung mga bagay na para sa inyo. And let me remind you guys, para ma-unblock din yung iyong blessing, you have to confess your sins to God.
Okay, pumunta kayo sa confession, napaka-importante yun. Lalo na kung kumwari lang, ha? Okay, hindi ko sinasabi na ito nangyari sa iyong buhay, pero kung meron kang actually kasalanan na may kinalaman sa pera, like example, may binumbata ka, nagnakaw ka ng pera sa mga wallet na magulang mo, baka ganun ba? Okay? So, kailangan mo na gawin is, yun nga, mag-confess ka ng kasalanan mo. Hindi lang about sa pera, syempre lahat. Kung isulat mo sa notebook lahat ng kasalanan mo at i-confess mo yun sa pare, sa Panginoon. Okay, at magdasal ka, magrepent ka sa kasalanan mo, but make sure guys na huwag yun nang uulitin yun. At saka kung sakali man nag-gambling ka, syempre masama yung gambling, diba? So, reminder lang, yun din, i-confess nyo rin yun. Pas sa mga kasalanan na may kinalaman sa pera, kasi baka blockage din yun. Kaya hindi mo totally na-accept 100% yung blessing mo. Okay, so yun nga. Pero iwasan nyo nang gawin yun ay mga bagay na masasama. So anyway, yung karma ng taong ito, kasi ayun nga, panay ang curse sa'yo. So mamalasin siya, madalas siya madisgrasya. Sa kanyang relasyon, madalas may third party. Kasi yun sa kanyang karma, yun nga, mawawalan siya ng tao as you can see here. So parte rin ng kanyang karma, may tao na magbe-brainwash sa kanya. Okay, maging stuck siya, mawalan siya ng focus sa'yo. At dahil doon, kaya kaaangat with regards sa iyong career. Kasi nga ipipin down siya ng langit sa kanyang mga kamalasan. So, isa rin sa kanyang karma, may kita kanya na actually maganda yung nangyayari sa iyong career. At hindi lang yun, nakakaroon ka ng connections at as I told you before, magkakaroon ka ng relasyon. If ever you're single, that's part of your good karma, honestly. Okay, yung kanyang karma rin guys, okay? Proprotektahan ka na ng Panginoon. Kaya, mapupunta na sa'yo yung blessing mo, yung money. At hindi lang yun, yung swerte mo rin actually sa negosyo, or kung ano man yung binibuild up mo, at meron ka rin relasyon. At yung relasyon mo is something that is, true love, na inaasam-asam mo, which is nice, okay? So, maganda yung mga good karma mo, pero, let me remind you, gawin mo lang yung sinabi ko na maging malapit ka sa Panginoon at confession. So, yun yung dapat mong gawin. So, hand of cards. At saka yung prayer na binanggit ko, araw-araw mo yun i-pray, guys. At saka tuwing mararamdaman mo may kumuha ng iyong energy, i-pray mo uli yung prayer ni Mother Teresa at saka yung prayer ni Padre Pio yung sa communion para magstay si Jesus sa'yo. So, yun yung masasuggest ko sa inyong prayer. Okay, so we have the hand of cards here, and it says, take a chance, risk, being strategic, options, not showing hand, and gambling. So, anyway, ito yung dapat mo rin gawin. Iwasan mo mag-brag posting. Okay? Kasi nangyari dito, sakit ako sa yung reading, nagagalit siya sa tuwing may nangyari maganda sa'yo. Okay, tsaka pinipilit niyang kunin yung mga bagay na para dapat sa'yo. So, iwasan nyo na mag-brag posting. Mag-introvert kayo. Kung mahilig talaga kayo mag-post sa memories and so on, suggestion ko na lang na gumawa kayo ng scrapbook. Okay, ilagay mo na lang sa diary mo rin lahat na nangyari. Para walang ganito na tao sa iyong buhay na ite-drain ko ano yung para dapat sa'yo. Okay, so anyway, so may gambling tayo dito guys. Okay, so iwasan yung mag-gambling kasi pwede rin yung blockage ng iyong blessings. So anyway, let's see what else do we have here. So this could be a fake friend of yours. So, we have this one in either way. So, makakatakas ka, makakaalis ka sa ginawa nilang stagnancy sa'yo. Kasi marirealize mo guys na sila ay iyong fake friends or fake na tao. If yan naman kukulam talaga to. So, you have the hunch. So, kukutuban ka about this person.
Kasi, you know, they are someone who do have a bad intention towards you. Nag-stay sila sa iyong connection just to actually gain something from you. Take away your good energy. Kasi napansin nila siguro na maganda yung energy mo. Okay? So, suggestion ko talaga, dapat kayo maligo na salt and water every day kapag maliligo kayo para maalis completely. Tsaka pray kayo lagi kay God, makakatulong yan. So, we have this clock here in Easter Way and we also have this one. So, tinatarget niya talaga kayo guys. Honestly. So, you have the test here and we also have missing you in Easter Way. So far, gusto ko makita ko ni test, pero sana may sabihin dun sa kabilang card natin. Kasi nakita ko guys, tina-target niya kayo. So, meaning lang nun, baka naman with the test being here, ibig sabihin, siguro dati, extrovert kayo. So, yung test mo, kung alisin mo ba yung alisin mo ba yung ugali mong extrovert or sasabihin mo lahat na nangyari sa iyong buhay. Parang pinapakita rin sa ng Panginoon na hindi lahat ng tao ay mabuti. May mga tao na ganito na masama, na may ginagawang masama sa iyo. So, mag-ingat kayo sa mga taong ganyan. Kung may sign na talaga na kakaiba siya, something like that, talaga layuan nyo na. Piliin nyo yung kasama nyong barkada or yung mga tao is someone na kagaya mo. Kasi, umpisa pa lang na sense ko parang iba yung paniniwala neto. Okay? So, tinan natin kung ano pa. So, napansin ko sa missing you, I would say na mamimiss ka nila. Kasi maybe you're somebody who loved them genuinely as a friend. I'm really sensing karmic relation, yung iba sa inyo. I feel na wala rin siya matinong trabaho. At ibubuhos yung attention niya sa pag-ibig. Pero sa bandang huli, iiwan siya ng tao niya dahil makakatagpo tong tao niya ng someone else. As you can see. Isa rin sa kanyang karma, hindi siya mag-stand out sa kanyang trabaho. At mapipilitan siya mag-change ng job. As you can see here. Kasi remember, yung ginagawa niya sa inyo, kinukuha niya yung mga luck sa inyong buhay. Okay? So, yung kanyang karma rin, this person will live in an illusion. Wala siya sa tamang pag-iisip. Ganon din sa pagbili-bili niya ng mga bagay-bagay. At dahil doon, kaya din siya, may problema sa money. Kinabanggit ko sa inyo kanina na kahit may pera siya, mag-offer indulge siya to the point na, nagkakaroon siya ng stagnancy with regards sa money. Okay? So, yan nga. Let's see what else. Natapos na pala tayo dyan. So, yan nga. Nag-iwalay sila, diba? So, isa rin sa kanyang karma, guys, sa labas yung katotohanan. Na, yun nga, drain ka niya. So, maybe you're not aware and this reading is a confirmation about it, okay? So, I feel na naiyak kayo kasi nga, matagal na panahon ka na talagang stuck with regards sa money at ganun din sa relasyon, minamalas ka lagi. Actually, kayo mo na lang mag-pray ka kay God. Tapos, mag-take some time ka to heal yourself. Magpunsisihin yung sarili mo, parte ng journey para matuto ka. Diba? And next time around, magbagong buhay ka na. Huwag ka na maging extrovert. Ilihim mo na lang yung buhay mo. Tsaka, huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga tao. Okay? Tsaka suggestion ko lang din sa inyo guys. Kung magkakaroon kayo ng kaibigan, mind as well na wag mong ibuhos sa kanya lahat ng sekreto mo. Kasi I kinda feel na nababangkit mo siguro sa kanya yung nangyari sa buhay mo, na sinaswerte ka and so on. Kaya ginawa nila is,
kinukuha yung mga bagay na para sana sa inyo. Tsaka kung alam mo na na ganito yung paniniwala, kung wari meron ng sign na nangungulang pala tong tao na to at kung ano-ano, iwasan mo na. Okay? Yun yung dapat mong gawin kung may hunches ka. Kasi nakita ko si hunch dito eh. Binigyan ka ng actually hunch ng Panginoon kasi gusto ka na niyang makaalis sa mga fake na tao na to kasi wala silang ginawa kundi gawing stagnant yung buhay mo kaya tumagal na hindi ka umasenso. You get my point? Okay, so yun nga, may test tayo dito. So maybe isa rin sa test mo is parang hinayaan ng Panginoon para magkaroon ka ng realization at saka para makita mo rin yung importance ng hunches or ng talagang may kinig sa sign ng Panginoon. So, next time around, please don't ignore the red flags. Don't ignore the signs of God for you. Okay? At saka remember na maging close ka kay God. Araw-araw kang magdasal na sinabi ko sa'yo. At yun nga, mag-confess ka rin. Kasi kung may blockages sa iyong wealth, baka mapunta na sa iba yung dapat sana para sa'yo. Okay? So that's it guys. Take some time to heal. Alam ko mabigat yung pinagdaanan nyo. Hugs to every one of you. And God bless all of you.